Okay, so good evening class. Ang topic natin ngayon is about normal distribution. So first, kailangan natin malaman yung ating learning objectives. Need natin illustrate ang normal random variable and its characteristic. Then construct a normal curve related with the topic. So ito po yung ating normal distribution. So, kung mapapansin nyo, pag sinabing normal distribution, ito din po yung ating bell curve. Ngayon, bakit dito sa ating illustration ng ating normal distribution may mga ganito? Kasi kung mapapansin nyo class, dun sa ating pinaka-center ng ating normal distribution, meron siya nakalagay na 50% and then dun sa left side may 15, may 10. So, itong ating right side, same din siya ng percentage. So, basta dito from left to right, may 50 yung kanyang symmetrical yung kanyang percentage. Ngayon, pag sinabing normal distribution, mapapansin natin itong mga nakalagay dito ng word. Madidetermine natin yan once na naandun na tayo sa pinaka-highlight ng ating topic. Okay? So, normal performance distribution outline diagram. So, siguro wala pa tayong idea kung anong ibig sabihin nito. Performance distribution. Ibig sabihin, pwede din natin sabihin na kung paano nagkakaroon ng maayos na performance ang isang tao at nagpupunta na siya dun sa as a professional. Nag-i-start muna siya sa starting point na kung saan kailangan niyang paghirapan para ma-maintain niya yung gusto niya talaga. Okay? Pwede din sabihin ganun. Okay? Next. Pag sinabing normal distribution, ito yung kanyang kung saan nanggaling si normal distribution. Normal distribution is a continuous symmetric bell-shaped distribution of a variable. The known characteristic of normal curve make it possible to estimate probability of any normally distributed variable. So, pag sinabing normal distribution, continuous daw siya, symmetric. Ang percentage niya ay symmetrical from the to the right and to the left from the median. And then, siya ay bell curve, kung saan makakakita tayo ng mga bell shape. Tapos, yung mga probability niya, normally distributed. Ibig sabihin, kung ang average ng half ng from median to the right side is 50, same lang din sa median to the left side, 50 rin. Ngayon, yung mga terminologies ng ating normal distribution, Gaussian function, the graph of the associated probability density function is bell-shaped. Associated daw siya ng probability density. The normal curve, symmetrical curve, was developed mathematically in 1733 by Abraham de Moivre. Distribution of errors, probability distribution about point prediction using casing the errors of data. So, makakakita tayo rito. Involved din kasi yung mga error. Kunwari, may 95% ka, ano ba yung margin of error mo to get the 100%, mga ganun. Thus, Gaussian distribution in which normal curve is commonly referred for. So, yun yung pwedeng mga gamiting terminologies dito. Ngayon, start ng ating normal distribution. Dapat malaman natin muna yung properties ng normal distribution. Normal distribution is continuous, symmetric,
shape, distribution of variable, the characteristics of normal curve make it possible to estimate probability of any normally distributed. First property niya is well shape. So, bell shape daw siya. Meron siya kasing 5 properties o 6. Number 1 is bell shape. Number 2, symmetrical. From median, may 50 dito, may 50 dito. Ang total probability or total area niya is 100. Makikita natin yun. The mean, median, and mode coincide at the center. Ibig sabihin, yung mean, median, mode niya ay makikita daw natin at the center of normal distribution. Tapos, ang width niya, determined by standard deviation. So, ibig sabihin yung width niya, from the median to the first, ang standard number ng normal distribution is 1, 2, 3. Ito, naglagay lang siya ng 4. Pero negative 1, 2, 3 din lang. Ang standard lang. Tapos ito, positive. Tapos ang mean, median, mode at coincide at the center ng normal distribution. Yung width ng curve niya is determined by the standard deviation. Ayun. Okay? Not flattened at the horizontal axis. Hindi siya pwedeng dumikit sa kanyang horizontal axis or horizontal line. Okay? Ang total area ng ating bell shape is 1 or 100%. So, from here, the median, nasa center siya. To median to positive 1, meron siyang 34.13. Tapos ito, from 0 to negative 1, 34.13. Tapos pag inad mo itong dalawa na to, kaya nagkaroon siya ng 68.2. Ngayon, from positive 2 to the negative 2, ito center to 0. So, kung 0 to, negative 1, negative 2, negative 3. Ito 1, 2, 3. So, ibig sabihin, from negative 2 to positive 2, kapag inad natin yung 34.13, meron siya ditong another na 13 point something. Kapag inad itong dalawa at inad din itong dalawa, meron siyang 95.4. Tapos, from positive 2 to negative 3, positive to negative 3, ang total niyan is 99.7. So, ibig sabihin, 99.7 total ng negative 3 to positive 3. Ngayon, yung remaining niya dito, yung kulang doon sa 100%. So, 100 minus 99.7, yun yung magiging total dito. Yung magiging kulang niyan, di-divide mo pa sa 2. Para, kasi symmetrical yung area ng ating bell shape. Kaya, kung ano man yung 100% minus mo ng 99.7, makukuha mo yung pinaka-final niya. Tapos, i-divide mo sa 2 para makuha mo yung right at left side niya. Okay? So, ulit. From mean, median, and mode, makikita daw natin sa center. From mean, tapos ito, from here to here is 1, tapos 2, tapos 3. Kapag inadaw natin yung mean up to here, 34.13. Dahil symmetrical siya, ito 34.13. Pagpunta mo doon sa left side, 34.13 din. Ngayon, kapag inad mo yan, 34.13, 34.13, ang magiging total niyan, 68.26, 68. Ngayon, kapag naman yung positive 2 o negative 2 din, inad mo yung may 34.13 ka dito. Tapos, 95 point. Kapag inad mo lahat ito, ang matototal daw niyan ay 95.4. Ngayon, from positive 3 to negative 3, ang magiging total daw niyan ay 99.7. So, yan ang magiging to get the value of remaining part. Yung 100% minus mo ng 99.7, makukuha mo to. Pero you need to divide by 2. Okay? So, yan yung ating area ng ating bell shape. Next. Dito naman, the table for finding the area under the normal curve. Para naman makuha natin yung area, gagamitan natin daw siya ng table. Ng C-table ang tawag.
Ngayon, pwede kayong mag-download ng C-table from the internet para makita nyo kung paano kukunin yung area. Meron tong mga steps. First, find the express and 3-digit form. May ganun. Tapos, after mo ma-express, kunwari, z is equal to 2.53. Express mo yung 3-digit, magiging ano, yung 2.53 is 3-digit. Ngayon, pangalawang steps noon, find the 2 digits, 2.5. Yung 2.5 na yan, hahanapin mo pababa, 2.5. Tapos yung 3, yung sinundan niya 53, magiging 0 yung 5, tapos yung 3 lang, yung 0.03, dito mo hahanapin sa taas. Tapos yun na yung area. Okay? So, meron dito nga example to find the area. Okay, so you need to find the area. So, watch nyo na lang tong video na to para maintindihan natin kung paano kinukuha yung area ng normal distribution. And then, steps for finding the area. Ito nakalagay. Draw a standard normal curve. Okay, level the C-score. Ayan, ibig sabihin, kung ito ay yung pinahanap na sa area sa atin ay ang Z value niya ay 0.3. 0.3 na yun, hanapin natin. 0.36. 0.36 ang C value. Tapos pupuntahan mo 0.3, ang hanapin mo rito ay magiging 0. Kapag nandito ka sa taas, magiging 0 yung 3. Ang hanapin mo, yung 6 lang, 0.06. Ang katapat niya ay 0.6406. Okay? So, pero ito, hindi ko ito pinapagamit and is not applicable na si table ang gamitin. Siguro ang gamitin nyo para mas madali yung isa, hindi siya mag-over ng 0.5,000. Okay, so level 2, the C-score, shade the region of the interest, determining the corresponding area under the normal curve is using table 3. Table 3 kasi ginamit dito. Next. Ayan. Ito, nakuha niya. Ang C value niya 0.06 negative. Kahit positive, kahit may sign niyan, hanapin mo pa rin kahit wala ka. Kunwari, positive yung C table mo. Pwede mo pa rin makita yung area mo doon mismo sa kahit hindi siya naka-negative. Same lang din naman yun. Okay, so ito po yung mga steps for finding the area. Again, may steps ang pagkuha ng area. Kailangan daw i-express mo muna yung 3-digit forms. Tapos, kung nga 2.53, since 3 digits na siya, 2.53. Tapos, kunin mo yung 2 digits, 2.5. Tapos, kung 2.5 na yun, titignan mo pababa. Tapos, pag nagtingin ka naman doon sa upper part, yung 5 magiging 0, tapos 0.3 na lang. Ganun lang kadali. Okay, find the area of each of the following, 2.33. Okay, so ito gawin nyo na lang sa pakisagutan. Una, hanapin yan kung 3 digits. 3 digits na yan, 2.33. Tapos hanapin yung 2 digits, 2.3. Tapos sa taas, kapag tinignan mo, magiging 0 yung 3. Yan ang titingnan mo. Pwede kayo mag-download. Downloadable naman yung C-table. Tapos 0.03 na lang sa taas. Ito naman, bakit ito magiging 3 digits? Magiging 3.00 kasi ito. So, hanapin mo pababa 3.0. Since naka-0 na yung sinundan niya, 0 na lang. Okay, tapos ito, 3.2. 3.2 pababa, magiging 0 yung katabi. Ito, 0 lang. 3.00 lang. 1.22, 1.2, tapos 0.02 dito. 0.5, 0.5, patingnan, at sa taas, 0.00. Ganun lang kadali to find the area, to get the area. Okay, that's all for today. I hope na may naintindihan po tayo sa normal distribution. Since ito po yung aking PowerPoint na ginamit, may question po kayo to get the area.
comment lang po kayo para po ma-discuss po ulit natin. Okay, so comment lang po guys. Rational code, the essence of math is not to make a simple things complicated, but to make complicated things simple. So like some math equation, in order to gain the most of, you have to know how to convert negative into the positive. Okay, thank you guys.